Sa ngayon nga mga kamasa, bibigyan ko kayo ng mga tip patungkol sa pag-i-install natin ng PVC panel mga kamasa. Okay, so konting tip at idea sa pamamaraan ng paggagawa natin o kaya pag-i-install natin ng PVC panels mga kamastana. Kagandahan nito, light materials ng pakinabang na kung saan pwede nyo rin nung gamitin sa inyong mga tahanan na kung saan hindi ka na mo problema kapag gusto nyo na magpalagay ng mga kisame. So meron tayo dito metal paring, tapos meron din tayong carrying channel. Ito yung tinatawag natin na carrying channel na kung saan by the word carrying siya yung tagabuhat. Ayun, kung mapapansin nyo yun po yung carrying channel natin. Tapos meron pa tayo yung ating wall angle. So paano nga ba yung paraan ng ginagawa natin na kahit bitin yung PVC panel natin ay maganda pa rin siya tingnan, no? So yan yung pag-uusapan pa natin na isa. Good morning. So kakatapos natin na bukas sa pwesto. Ayan. So open ako tayo mga kamusta. Bagong araw dito sa ating pagnenegosyo mga kamusta. And so tara, pupunta tayo sa ating mga site. Tapos lang natin naligo, kumain kaunti at pupunta na tayo. Bambang Glass na. Bambang Glass? Ako. Ayan, follower pala ata natin ito. So magsusukat kayo sa salamin ngayon? Okay. So maraming salamat sa Bambang Glass. Glass na namin. Sa ngayon nga mga kamasa, ito, bibigyan ko kayo ng konting tip at idea sa pamamaraan ng paggagawa natin o kaya pag-i-install natin ng PVC panels mga kamastana. So bago natin pag-usapan yan, ayan, pag-uusapan muna natin yung mga materials na meron tayo na ginamit dito. Kagandahan nito, light materials ng pakinabang na kung saan pwede nyo rin nung gamitin sa inyong mga tahanan na kung saan hindi ka na mo problema kapag gusto nyo na magpalagay ng mga kisame. So meron tayo dito metal paring 0.5. So sabi ko nga, light materials, napakagaan po ng isang piraso nito, no? Lalo na kapag mas manipis, pero standard na ginagamit namin ay 0.5. So yung haba nito 5 meters. Tapos ito yung tinatawag na double fairing. Tapos meron din tayong carrying channel. Ito yung tinatawag natin na carrying channel na kung saan by the word carrying siya yung tagabuhat. Ayun, kung mapapansin nyo yun po yung carrying channel natin. Ang haba nyan nasa 5 meters. Tapos ang kalimitan na ginagamit namin 0.6, 0.7. Kung available lang 0.8, mas maganda po. Tapos meron pa tayo yung ating wall angle na kung saan usually ginagamit natin dun sa mga walls natin at kinakapit natin sa mga designs. Ayun, yun yung mga ginagamit namin pang design. Yun yung wall angle mga kamusta, no? So usually yun yung mga bagay o materials na ginagamit natin sa pagkikisame natin na pwede nyo rin hong gamitin mga kamusta. So, ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang materials na kung saan magagamit nyo rin at magaan talaga. So ito yun, PVC panel. Kukuha tayo ng isa dito, sample lang. So pagdating sa mga materials mga kamusta, na kung saan talagang magagamit nyo sa kisame at mapapakinabangan nyo, kasi kung mapapansin nyo, itong PVC panel natin na to ay napakagaan. Ayan, no? So ito yung tinatawag ko na light materials na po pwede nyo gamitin sa mga kisame ninyo, na kahit ang framing nyo po dito ay nasa 40 cm up to 50 cm, okay na okay pa rin ho yun. Pero para makasiguro kayo sa paraan na kung saan nakatutok po yan sa mga bubong ninyo. Pero dito, ayan, kung napansin nyo, natanggal yung mga insulator niyan, pero yan, dinadagdagan namin, iniipit namin ng metal paring. Kasi kahit na wala na hong insulator yan, po pwede ho namin lagyan ng insulator na kahit na to be followed o kaya naman yung sinasabay na namin sa pagkikisame. So nilalagyan namin insulator yan bago natin ilagay yung PVC panel, kasi hindi po pwede na iyan po ay nakatutok na within nasa 40 cm o kaya naman mas bababa pa sa 40 cm. Kamusta yung height nung pagitan ng ating mga kisame o kaya yung ating bubong mga kamusta, no? So dapat yan ay malayo mga kamusta, at saka maglagay ka na ng insulator foam na kagaya ng ginagamit namin. Kung napapansin nyo to, ayan, no, nahuli yung paglalagay natin kasi ito mayroon siyang insulator dati, pero yun nga lang sa katagalan na rin ng panahon, kasi almost 15 years na ginawa na to. So sa ngayon, yan, ilalagyan namin ng insulator foam. Double face po yan, kaya naman yung baliktaran. So ngayon, sa paggamit ng PVC panel mga kamusta, dapat alam nyo rin kung paano yung framing, paano yung paglalagay ninyo. Kasi kung titingnan natin to,
Kahit na ito ay naka-cathedral type, dapat walang lundo, walang bukol, at maganda tingnan. Although yung camera natin ay naka-wide, kasi alam niyo naman kapag ganitong camera ay talaga naka-wide. Pero kung makikita nyo lang ho dito sa may actual mga kamasa, makikita nyo ho yan na maganda. So dapat ho yan, ganun po yung paraan ng paglalagay natin para yung kagandahan niya ay mapapalabas niya rin. So yung mga materials na to mga kamasta, dapat alam nyo rin kung ano yung mga kailangan na materials na po pwede nyo gamitin nang hindi po kayo nagkakaproblema sa darating na araw, no? So sabi ko nga, kaya ako nga pinapasecure to ng insulator foam para hindi ho siya masisira kaagad. Kasi pag ito na-expose sa heat mga kamasta, okay naman siya, basta tama lang yung framing. Kahit na walang insulator yan, ang framing mo magiging 12 cm up to 35 cm lamang po. Yun lang po yung limit niya kung sakali. So yun yung pinaka minimum kung sakali, no? Pero kung gagamitin mo na insulator, gagamit ka dyan ng 40 cm, ayos na ayos po yun, para hindi siya maglulundo, hindi siya madaling masira. So ngayon mga kamasta, meron pa tayong mga technique na kung saan ginagamit pagdating sa ating pag-i-install ng ating PVC ceiling, kagaya nito. So sabi ko nga kanina, available po ang PVC panel natin sa aming pwesto na kung saan pwede nyo i-avail ng 4 meters o kaya 3 meters up to 4 meters. Pwede rin natin pakiusapan si fabricator kung kailangan nyo ng maraming mas mahaba. Pero dapat nakalimit po yan kung ilang piraso, di ba? So ngayon, kung ang kailangan nyo ay nasa 5 meters o kaya 6 meters, pwede rin nun natin ipafabricate yan. So nagkakaroon lang kasi ng problema pagdating sa tracking kung mas mahaba na. Kaya nga po ang nakalimit lang ngayon na binibigay sa amin o kaya pinaka-maximum ay nasa 4 meters. Ngayon eto mas mahaba to ng almost nasa 520 cm. No? So 520 cm, ibig sabihin bitin po yung 4 meters natin. So paano nga ba yung paraan ng ginagawa natin na kahit bitin yung PVC panel natin ay maganda pa rin siya tingnan, no? So yan yung pag-uusapan pa natin na isa. So, sa ganong haba mga kamasta, may ginagawa kami dyan na kahit yung paglalagay natin ng PVC panel ay meron tayong mga accessories like yung ating PVC edging. So ito yung PVC edging natin, papakita ko sa inyo. Ayan, yun nasa sulok niya. Yan po yung ginagamit natin pagdating dun sa may pag-frame naman natin ng mga PVC panel. Sa mga sulok niyan meron. Ito kasi may design pa ito eh. Magdra-drop pa tayo dito, tapos maglalagay ng cove, no? So kaya siya naka-open ng ganyan. So sa ngayon, meron tayong ginagamit dyan na PVC edging. At the same time, meron din tayong ginagamit sa pag nagdugtong yung dalawang PVC panel. So isipin natin yan. Kukuha tayo na yung sample dito. Yan, kasi wala tayong nadala, nasa pwesto, no? So kapag ito kasi, pag bitin, usually ginagamitan natin siya ng PVC H-clip, no? So meron tayong tinatawag na PVC H-clip na kung saan nakausli siya. O saan para siyang H, pwede mo siya isuksok dito, pwede mo siya isuksok dyan. Pero kung titingnan natin yon, parang pangit tingnan, no? So sa ngayon, ang ginawa namin, kasi usually yung H-clip na yon ginagamit ko lang pagka nag 45 degrees, o kaya naman naglalagay kami ng mga kung ano-anong mga accessories doon sa gilid-gilid niya, no? So yun lang naman, pag nagde-design usually yun lang yung ginagamit ko. Pero dito, dahil mahaba nga to, ang ginawa natin, in-alternate natin. Yung ibig sabihin na alternate, ito ko na dito. Pansin nyo yan, hindi halata na may dugtong, no? Pero makikita at makikita pa rin naman. Visible naman siya. Pero yan, mapupunasan namin yan. Lalagyan namin siya ng kulay. So hindi mo na yan mapapansin. Yun yung gagawin namin dyan. So usually, ito yung kalimitan na ginagawa rin ng karamihan ng mga installer. So i-share na rin natin pagdating sa mga baguhan. So ang ginagawa namin dyan, dun sa may part na yan, ay dugtong yan. And then susunod naman na ilalatag mo ay buo. Tapos doon yung dugtong. Tapos dito naman, magkakaroon ulit ng dugtong. Tapos hanggang doon, diretso na naman yan. Alternate talaga, no? So kasi kung napapansin mo, pagka diretso ho kasi yan, makikita mo na yung imperfection ng sukat. Kasi pagka yung sukat nagbabago, minsan yun na, nawawala na yung linya. Kaya ang ginagawa natin, ina-alternate natin. So yun po yung paraan natin paglalagay ng PVC panel. Pina-fabricate na lang namin yung taas at nang makita ninyo yung kagandahan niya. Kaya kung papansinin nyo dito sa isang kwarto, gamit ko dito gypsum board, tapos dito naman PVC panel. So yun yung paraan ng paglalagay natin ng mga simpleng design lamang na kung saan ma-appreciate mo talaga. Mga ilaw ho kasi yan, kaya ganyan ho yung itsura. So tingnan natin dito sa taas nang makita ninyo yung ginagawa natin. Yan. So ayun, no? Simpleng-simple lang. Mix of PVC ceiling at saka gypsum board. So, ito sinundan na rin mo natin. Kasi ito, plywood lahat din.
Pero sa ngayon, para hindi na ho siya inaanay, ayan na, gumamit tayo ng yung board na yun. Gypsum board, tapos PVC panel na. Ayan. Sabi ko nga, ang paggamit ng mga light na materials na to, ang kagandahan pa, hindi ho siya inaanay. Hindi na rin ho siya nababasa o kaya nasisira sa tubig. Kaya nga ho, nire-recommend ko talaga ang paggamit ng PVC panel. Pero make sure na maganda yung framing natin. Okay? So, dito naman ay gumamit tayo ng gypsum board dito sa part na yan. So, kung napapansin, napakaganda niya tingnan. Para ka ako may twist, nilagyan natin ng hand drop, tapos naglagay tayo ng paglagyan ng cove. So, doon pa lang makikita nyo na maganda yung kalalabasan niya. Pagka gusto nyo ng kisame na hindi naanay, hindi rin nasisira sa tubig, PVC panel tayo. Yan ang may recommend ko sa inyo. Okay, so kain muna tayo. Ayan o, ito mga to, may propose pa ho dyan. Ipapatay yung mga A-type na bahay. Maraming mga project yung gusto ipagawa ni boss dito. Sabangan nyo po yan. So kain muna tayo nang may lakas. Kasi mamaya pupunta din tayo dun sa kabilang project, no? Pauwi na rin tayo mga kamusta, no? Medyo natagalan lang tayo. Gawa nga nung napakarami namin na pag-usapan ng ating kliyente. Siyempre, yan, maraming salamat kay Soy. Actually, ang dami naming susunod na proyekto doon. Sa project pa lang muna yun. Kaya nga po, naunti-unti namin kung ano po yung mga kailangan mo nang tapusin, tatapusin na natin. So, ngayon, diretso tayo sa pwesto. At nang makamusta naman natin sila doon. Ayan, so natapos na tayo, uwi na rin mga kamusta, no? Ayan, kita-kita tayo bukas. Medyo pagod ang iyong kamusta pero kakayanin lang. Maraming salamat. Have a nice day. God bless everyone. Bye.